Hello mga kabibig, welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag nito with evidence hindi papapasukin ni Senator Erwin Tulfo, sina Senator Marcoleta at ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano at lalong-lalo na ang mga ang mga guest, ang mga witnesses at ang 18 ex-Marines sa Senado. Padlak na ang Senado, mga kabibig, yan ang ating pag-subaybayan. Pero sinabi ni Erwin Tulfo na hindi talaga nila papapasukin sila mga magkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. Walang Blue Ribbon Committee hearing ngayon. At akala ba natin ay they're ready to work na? Sina Gatchalian, ngayong araw na to si Gatchalian nagsumite ng instruction na work from home. Uy, work from home. It means online? Akala natin ayaw nyo ng mga butuhan like online. Bakit biglang nag-work from home kayo? Akala ko ready to work na kayo. Para yatang naduwag na kayo. Anong klaseng... ako mga kabibig. At tila hambog na daw itong si Erwin Tulfo, lalo nang nagkaroon siya ng chairmanship sa Blue Ribbon Committee. Ito ang pinag-uutos ni Erwin Tulfo, hindi po papapasukin dahil cancel na po itong invitation. Oh, grabe ang galing ni Erwin Tulfo. Kasi nandun ang pangalan mo sa affidavit ng 18 ex-Marines, kaya cancel na. Grabe naman. Ay, ito ang sinabi mo. Kayo lang talaga, sarili mo, maawa kayo sa taong bayan. Halok, makatulpok, kunwari. Kuya Juan, Mr. Erwin Tulfo, puro na lang kayo kalokohan. Maya naman kayo sa drama mo, make-up line na lang ba? Nagpapraning na si Bendalo kasi Dawit ang pangalan niya. Paano yan? Hindi pa kasi niya memorize ang script niya. Kahit hindi napapasok mga majority, okay lang. Takot na mabisto kaya Bendalo. Yan kabibiga. Magkasabihin nyo walang video ito. Na yun, Mayan, because ako na yung bagong Blue Ribbon ay tinalaga ng new majority, di ba? Kanina pa sinasabi, pinipilit nila na maghihiring pa sila. Paano maghihiring? Nakausap ko na po yung Blue Ribbon Secretariat, pinakancel ko na po yung hearing. Hindi po natin pinakancel dahil gusto natin i-cancel. Pinamove po natin from bukas po, Thursday, i-move po natin ng ilang araw to Monday. Happens if ituloy nila yung hearing bukas ng Blue Ribbon, paano yung mga guests papasukin niyo po ba? Binigyan na po notice, pinadalhan na po sila ng notice ngayon at kanina po paulit-ulit sinabi ko na po Lunes na. So yung kanilang bit-bit na invitation para papasukin po sila, may mga letters po sila. Sasabihin po ng ating osaan, ng ating security, cancel na po yan, bumalik na lang po kayo sa Monday kung hindi pa ninyo natatanggap yung bagong notice. Hindi papasukin, sir? Ay, hindi po papasukin dahil cancel na po yung invitation dahil yung bagong invitation is for Monday. Okay, let's... Cancel na pala. Kinancel niya. Blue Ribbon guest, hindi papasukin bukas by Attorney Bendalo. Alam mo, parang delikado nang makaupo ulit ang isang Tulfo sa Senado. Nagkamali kayo, binuto nyo kasi. Save myself and the mastermind. Oh no, not according to the Senate rules. Sa kanya at tatalbog ang palakol. Bend the law forever. Takot. Makaiget yung kabukas. Sabi ni Joe Ellie. Talent mo talaga mag-bend the law, no? Galing ni Idol, parang lawyer din magpaliwanag, parang sigadon. In fairness kay Erich, 24/7 na yatang ini-interview. Under Article 6, Section 162 of 1987 Constitution, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Since the Philippine Senate is composed of 24, a majority of 13. Consequently, the presence of only 12 senators does not constitute a quorum and is generally insufficient for the valid transaction of Senate business. Therefore, Alan Peter Cayetano is the Senate President whether you like it or not. When did 12 is equal to 13? Hindi totoo yan. Kailan naging majority ang 11 plus 1? Wala yan. Puro bending dalo ang alam. Yun ang nakikita natin. Senator Erwin is not the legal chairperson of the Blue Ribbon Committee. Okay, Senator Pia Cayetano is the chairperson because there was no quorum, there was no session under issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. We will have the Blue Ribbon Committee.
As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado. Do not padlock the Senate. Do not have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. Do not tempt the Filipino people to come out in thousands, hundred thousands, and millions. I will go to the Senate before 10 o'clock. I will do what I can para buksan yung session hall at nandun po ang hearing natin. For Senate President, for quorum, and for Senate President Pro Temp, you need 13. No? But what happens to the impeachment? So sa impeachment ho ba ngayon, mag-aaresto ng 2, 4 pa. Para pag sinabi nilang 22, pwede ng 12. So pag 20 na lang o 18, pag 18 natira, 12 na lang pwede mag-convict. At pagkatapos, paano pagka constitutional change na ang gagawin? At ayaw rin pumayag ng ibang senador. Ikukulong na rin po ba? Malinaw na malinaw po ang konstitusyon at rules po ng Senado. You cannot declare all positions vacant with a number of 12. You cannot even hold the session because walang quorum. Assuming may quorum, you need 12 to remove a Senate President, and then you need 13 to remove a Senate President. Okay? Lilinawin ko po ha. You need 12 for any position below the Senate President Pro Tem. So kahit anong chairmanship, majority actually pwede na. Kaya kahit 11 all, pag nawala yung isa, 10, 11, masusunod na yung 11. But for Senate President, for quorum, and for Senate President Pro Temp, you need 13. No? So, ilalaban po natin to, hindi dahil nilalaban nyo ang Senate Presidency ni Alan Cayetano, hindi. Kung hindi dahil po, mahalaga sa atin ang 1987 Constitution. Dahil po, hindi ito isang pirasong papel lang. I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. We will have the Blue Ribbon Committee. As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado. Do not padlock the Senate. Do not have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. Do not tempt the Filipino people to come out in thousands, hundred thousands, and millions. We are not provoking a political crisis here. You are provoking a crisis. Sabi nila, trabaho yung issue. Pinalitan lang nila yung mga chairman, tapos in-adjourn din. Hindi rin naman pinatawag yung CA para sa mga general. Hindi rin naman tinuloy yung bill sa sabi lang ospital at saka yung sa mga estudyante, hindi ba? So kitang-kita po kung ano ang kanilang intensyon. Sabi po nila, I'll address myself to pasensya na po kayo, the Pink and Dilaw group. No? Di ba sabi nyo, paano naman yan si Senator Marcoleta at si Senator Jinggoy? Bakit sila ang mga vice chairman? Lahat ng issue nandun sa nilagay nyo chairman ngayon, di ba? Issue sa campaign donations, nandun po yung issue ng malay-maleta, nandun issue sa flood control. And then ipopostpone yung hearing bukas. Even when chairmans were changed before, you don't need to postpone the hearings. So ako lalong na-intriga, ano bang pwedeng sabihin ng mga Marines? Ano ba pwedeng sabihin ng Ombudsman, DOJ at saka DPWH na pati konstitusyon natin ibabasura para lang dito? So yes, I'm appealing for calm. I'm appealing for prayers. But I'm also appealing that we put action to our faith. I will do what I can. I will go to the Senate before 10 o'clock. I will do what I can para buksan yung session hall at nandun po ang hearing natin. My authority now comes from the Constitution, but my strength will come from your prayers and will come from the fact na ang ating bansa ay dapat ipaglaban. I still remember the day that my dad called us together at lumuluha siya at sinabi niyang mag-abroad na kayo because magkakagulo and we don't know what will happen. We may be arrested, we may be killed. That was either February 21 or February 22. I think it was 21 before that day. And we all hugged him and sabi namin, if you love your country, we love our hindi ka namin iiwanan. So, malayo tayo sa crisis, mga kababayan. Malacanang, malayo tayo sa crisis. Why are we bringing it to a point of a political crisis na mahirap i-atras? The hearing is confined. So, yes, the notice of cancellation from the illegitimate, the illegitimate is not the committee. No, hindi ko ginagaya si Senator Erwin na ginagamit yung word na bastard kasi ngayon, whether or not you're a single parent, whether or not you're legitimate, tao ka pa rin. I'm talking illegitimate meaning hindi siya legal. Senator Erwin is not the legal chairperson of the Blue Ribbon Committee. Okay, Senator Pia Cayetano is the chairperson because there was no quorum, there was no session under the law that took place.
daming issue sa Supreme Court, yung unprogrammed funds, yung legality ng 2025 budget. Ang dami pong issue sa Supreme Court. Again, ulitin ko po, ang pinakamalaking problema ng ating kababayan ngayon ay presyo. Presyo, trabaho at kita. Dadagdagan pa ba natin? You have manufactured a crisis since May 11 by saying magulo kami. Then you come up with this solution, one day today, papunta sa SONA, when we were going to produce our economic plan, our plan against corruption, the hearings, and then the impeachment. So I will rest my case there. As I told you, there's a lot of things I want to say, but if we love our country, pray for our country. If we love the Senate, I'm addressing myself sa mga empleyado ng Senate, I don't care yung mga binubulong sa akin dyan na, over the years, eto mga appointee ni Senator Drilon, eto mga appointee ni Senator Soto, etc. I believe that all of you love the Senate. So it's time to speak up, to tell your bosses, whether sila yung nasa majority or minority, we won't stand for this because there's no difference of padlocking the Senate during martial law sa ginagawa ngayon na pinupunit, binubura, binabasura, sinusunog ang ating Philippine Constitution. Again po Alan Cayetano's not the issue here. My Senate presidency is not an issue there. I told you from the start, I'm the walking dead. Walking dead as Senate President. Ano ibig sabihin? Anytime yung hatol na tanggalin sa akin. But ang problema po, ine-escalate nila. So I really hope po that this is not about impeachment, this is not about changing the Constitution. Nakakapagtaka po, yung pagka-execute, biglang sasabihin na ng House of Representatives na kinikilala si Senator Win, sinasabi na ng Malacanang. Diba? I mean, guys, res ipsa loquitur. Diba? I won't elaborate. Kayo na I won't use the words to describe what's coming now. Why? Because you are as intelligent as I am. You are as patriotic as I am. The question lang is, what are we going to do about it? Pray for us. So yun, kabibig talagang confident si Erwin Tulfo. Uy, grabe, Erwin Tulfo. Hindi pa pasukin ang mga guest. Ito pa kabibig, ang makinig tayo kay attorney. Kanina lang ay naglabas naman daw ng memorandum si Senator Erwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. At inuutusan ng lahat ng empleyado sa Senado na mag-work from home at online lang daw ang kanilang gagawing pagtatrabaho. Ano ang... diba? Online? Tapos work from home? Hindi ba parang kinain lang sa kabastusan itong minority black na Tito Soto? Pinayagan nila ang online at work from home? Hindi ba sila nahiya? Uy, anong klaseng mga senador kayo? Nakakahiya. Akala namin ready kayong magtrabaho. Pero ngayon work from home na pala kayo. Online pa. Naku. Masama dito, ano ang implikasyon nito kanyang mga pinagagawa. Ito po sa Attorney Mike Operario, pag-usapan ulit natin yan. Pangatlong video ko na po ito sa araw na ito. Pasensya na kayo kung nakukulitan kayo sa akin. Pero napapansin ko na tuloy-tuloy ang pagkakalat ng mga maling impormasyon at ang mga nakadisenyo ang kanilang mga aksyon patungo sa iisang bagay. Kagaya nga po ng napredict ko kanina, bukas po ay mukhang gagawa ng drastic na hakbang ang Malacanang. At yung kanila po mga pagkilos na ito, kanina nag-anunsyo si Claire Castro na kinikilala nila si Senator Gatchalian bilang Senate President. At ngayon, nag-utos itong si Gatchalian na walang pasok sa Senado. Well, ang unang mali dito, meron pang Senate President. Senator Gatchalian, hindi pa ikaw ang Senate President. Even on the assumption na valid ang pagkaka-elect sa iyo as Senate President pro tempore, hindi ka pa rin Senate President. Si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang senador at siya lang ang may karapatan na mag-utos yan sa mga empleyado ng Senado. This means what you have done right now is a usurpation of authority. Ikaw ay nagva-violate na ng Revised Penal Code and ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Ethical Standards for Government Employees, at marami pang batas na nilalabag mo ngayon, pati na ang konstitusyon na inaagaw mo ang kapangyarihan ng Senate President kahit wala kang mandato tungkol dito. Pero ang mas palalim po nito ay ang kaugnayan nito sa nauna ko lang inirelease na video couple of hours ago. Sinasabi ko sa inyo, mukhang gagamit ng puwersa ang Malacanang upang i-consolidate ang posisyon ni Erwin Gatchalian bilang Senate President. Kaya ang ginawa nila,
nagdeklara siya na walang pasok sa Senado para kung magkaroon man ng violence o paggamit ng puwersa na naman muli ng mga NBI ni Matibag o ng mga additional forces ng PNP through kay Remulla or kahit na may mga dumating na sundalo, ay wala ng mga madadamay ng mga iba pang sibilyan. Kung gayon, sino ang gusto nilang idamay? Kung matatandaan ninyo, nung inassault nila ng NBI, nagkaroon ng putukan with the Senate Sergeant at Arms, ang mga staff ng mga minority senators at yung mga minority senators mismo ay nauna nang nagkawala as if may advance information sila ng kung ano ang mangyayari. And again, the same pattern emerges. Kaya sabi ko sa inyo, itong mga kilos ng Malacanang, hindi po ito isolated. Ito po ay they're just laying the predicate. Ito ay precursor of the things to come. Kaya kailangan po maging mapagmatsyag kayo at maging matalino kayo dito sa mga susunod nilang hakbangin. Kaya po yung aktibidades na ito tomorrow, this will be a make or break para po sa ating demokrasya. Kasi sigurado po na pipigilan nila ang mga magiging testigo ng Blue Ribbon Committee na magsisiwalat ng katotohanan tungkol dito sa malawakang nakawan ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng flood control. At ang nakakatawa bang masasabi natin ito? Hindi ito nakakatawa eh. Nakakapikon at nakakainis dito. Itong mga senador, kagaya ni Erwin Tulfo, ay kasama doon sa mga sangkot sa mga binanggit ng 18 Marines na tumanggap ng mali-maletang pera. Ito ba ang dahilan, Mr. Tulfo, kung bakit ayaw ninyo at pipigilan ninyo sa anumang pamamaraan ang pagtestigo ng 18 mga marino dyan sa Senado? Pero ang taong bayan, kahit na ganyan ang inyong paggagawin sa kasalukuyan, hindi nyo na kami maloloko. Siguro yung mga ilan na bayaran ninyo, yung mga trolls, yung mga mahihirap na ginagawa ninyong nilulunod ninyo sa ayuda at mga bayad para pumunta dyan sa Senado, yun siguro maloloko nyo. Pero yung mga ordinaryong tao, yung mga iskumbro, yung lumalaban ng patas, hindi nyo na maloloko yung mga yan. At sana po wag nyong hintayin na mapikon ng tuluyan ng taong bayan sa inyo. Pero sa tingin ko naman, kayong lahat ng mga senador yan, na nagkiklaim na nasa inyo na ang majority na pumapanig sa administrasyon, you are beyond salvation. Mukhang wala nang anumang paliwanag ang sasapat para kayo ay pumanig sa interes ng konstitusyon at ng taong bayan sapagkat baon na kayo dyan sa administrasyon. Baon na baon kayo sa involvement, baon na baon kayo sa inyong mga personal na interes at mga pagnanais, baon na baon kayo sa galit ninyo sa mga Duterte at nakakalimutan na ninyo ang tunay na interes ng bayan na nakasalalay ngayon dito sa nagaganap. Kaya para doon sa mga kababayan natin na naririyan sa Senado sa kasalukuyan, ay yung mga dadalo bukas at yung mga mag-uorganisa ng inyong mga pagkilos, ito na po yung panahon upang ang mga kagaya ninyo ang bumawi ng kalayaan. Tayo na mismo, nasa kamay na po natin ang pagbawi ng kalayaan at ng katinuan dito sa ating pamumuno. 4 na taon na lumipas at wala pong naganap na maayos dito sa ating bansa. Puro nakawan, puro mga kapalpakan sa gobyerno, usapin ng droga involving the first family at mga iba pang miyembro ng gabinete at kung ano-anong mga iskandalo ang kinapasukan ng ating pamahalaan. Isa na tayong kahihiyan sa buong mundo. Hindi ito ang tunay na muka ng Pilipino. Tayo po ay isang dignified na lahi, matapang, lumalaban para sa ating karapatan. Tayo ay hindi mga likas na magnanakaw. Ang muka ng pamahalaan ngayon ay hindi kumakatawan ng kung ano tayo bilang mga mamamayan. Kaya tayong lahat, muli ang aking paalala, magsipag-ingat po tayong lahat. Patuloy tayong manalangin, patuloy tayong magmasid, patuloy tayong makilahok, patuloy tayong mag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.
So yun po kabibig na pakinggan din natin ang mga sentimento ng mga lawyers, mga kabibig, hinggil sa issue na ito. So sana matuloy ang Blue Ribbon Committee hearing ngayon. Pagbigyan nyo na lang, yun na lang, Sherwin Gatchalian, kung wala kayong tinatago at gusto nyo ring malaman ang sabihin ng Pilipino, ang Blue Ribbon hearing ngayon sa flood control, pagbigyan nyo na lang. Diba? Kung talagang wala kayong tinatago at wala kayong kinatatakutan, Erwin Tulfo, pagbigyan nyo na lang sina Marcoleta. Diba? Dapat nga suportahan nyo kung talagang para sa Pilipino kayo. Kung hindi kayo para sa Pilipino natural, ika-cancel nyo. Sabi ni Erwin, i-cancel ngayon kasi i-move sa Monday. Move ba talaga sa Monday? Or baka hindi na yan magkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. Kung ngayon ang araw, move, ano na yan, go na yan, di ba? Huwag yung ipadlock o ano-ano ba. Yun lang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time. Grabe sila, no? Kakapal ang mga mukha, no? Proud na proud pa si Erwin, Attorney Bendalo. Bendalo? Ano ba naman yun ang pangalan na yan ngayon? Attorney Bendalo.